Pakinggan po, kilalanin kung sino itong magiging bago na Vice Presidente na papalit kay Sara Duterte. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po Sino itong senador na papalit na pinangalanan? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito ho, ibabahagi ko po sa inyo, ipapakilala ko ho sa inyo itong papalit kay Sara Duterte sa pwesto bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas kapag tuluyan na itong na-impeach. Huwag po kayong alis. Ibabahagi ko po sa inyo, ipapakilala itong senador napapalit at handang-handa na pinangalanan na siya ang pupwesto na siya ang magmamana ng trono ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. Nako po, ay kapanabik-panabik ho ito. Talagang hindi ko nga alam kung mapupusuan nyo ito. Itong senador na ito. Ikilala nyo ito, mga kaibigan. Ay handang-handa na ho siya para makapwesto bilang Vice Presidente. Nako, alam kong sabik na kayo na makilala ito. But bago ko po ibahagi sa inyo itong pagkakakilanlan, resibo bilang magiging bagong Vice Presidente, ay pakinggan, panoorin po natin ito. Itong banat ni Sara Duterte. Nagpapaalam na nga ba ito bilang Vice Presidente dahil alam niya na may papalit sa kanya? Ito nga ba ay ang kanyang salubin bago magpasko at sa diwa ng Pasko? Tuluyan na ba niyang lilisanin ang kanyang opisina upang tuluyan ang ika nga po iiwan ang pagiging Vice Presidente? Ito po mga kaibigan, ang diwa, ano ang mangyayari sa Pasko kay Sara Duterte? Nako? lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Talagang akala ko ang sasabihin niya, ang buong ine-expect ko, ang sasabihin niya dito sa kanyang talumpati sa darating na Pasko ay magre-resign bilang Vice Presidente itong si Sara Duterte. Ay hindi iba ang sinabi. Ay nako, ano ang sabi niya? Hindi siya magpapatawad. Nako po, isa pa nga. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Napunta sa hukay ang galit. Alam mo, Sara Duterte, magandang sagot ng tambayan dito sa sinasabi ni Sara Duterte tungkol sa pagpapatawad. Ang sagot ng tambayan, pera. Ang iyong tagasunod, Sara Duterte, ay hindi ka patatawarin ng taong bayan dahil
ang dami mong kalukuhan na ginawa sa Republika ng Pilipinas. Hindi ko na isa-isahin kung ano yung mga kalukuhan ginawa mo, pero padaanan ko yung ilan. Ano yung una? Bakit mo naman kinuha ang pera ng taong bayan? Di mo pera yan. Instead, sa halip na nagtatrabaho ka at tulungan mo ang taong bayan, natulungan mo ang Republika ng Pilipinas para sa ikagaganda, ay hindi kinukuha mo ang pera ng taong bayan na galing sa buwis. Hindi ako ang may sabi niyan. Nagbabase lang po tayo sa mga ebidensya, investigasyon na nangyari sa pag-iimbestiga sa iyo. Datapwat, nandyan ang impeachment na dalawa na formal na nakafile. At ito ang mas matindi. Mga kaibigan, mayroon pang susunod na impeachment. Abangan po natin sa next week. Pantatlo yan. Pangatlo. Abangan po ang full details niyan. Naku po, matindi ho yun. Dahil mismo, ayon sa aking informasyon, Quadcom ang magpapail. Abangan po natin yan. Congressman, Quadcom, yun ang nakuha po nating informasyon. Huwag po kayong alis dahil dito sa bandang gitna ng ating pagtatalakay ay ibabahagi ko po sa inyo sino itong senador na papalit na pinangalanan kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Gusto ko pong ipakilala sa inyo itong papalit kay Sara Duterte. Di umano. Ang dami nagsasabi. Ruben Padilla pala ang papalit kay Sara Duterte. Kinukumpirmahan ng mga ilang netizen sa mga public opinion. Hindi po, public opinion lang yun eh. Yung akin po ay public opinion. Eto, mga kaibigan, ipapakilala ko po sa inyo. Pahayag po ba kayo dito? Napapalit kay Sara Duterte? Maliwanag po. Mga kaibigan, ito po ay buhat sa politico.com.ph. Pakinggan po, kilalanin kung sino itong magiging bago na Vice Presidente na papalit kay Sara Duterte. Sa burado ng report ng politico.com.ph, quoted ang investment banker at management consultant na si Leo Alejandrino sa pagbanggit sa pangalan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. bilang potential contender for the Vice Presidency sa General Lunasib vlog nito noong November 25. Ito ay kaugnay na magkasunod na pagsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ito ay disclaimer lang po, mga kaibigan. Ito po ay walang kumpirmasyon na talaga siya ang papalit. Pinangalanan lang po na isa sa mga pinagpipilian di umano napapalit kay Vice Presidente Sara Duterte kung sakaling ma-impeach at guilty dito po sa kanyang kakarapin na impeachment. Nandiyan po, maliwanag. Papakita ko po sa inyo. Senador Bong Revilla papalit kung ma-impeach si VP Sara Duterte. Naging matunog ang pangalan ni Senador Bong Revilla na posibleng pumalit sa pisto kay Vice President Sara Duterte sakaling tuluyang matanggal sa pisto ang huli sa pamamagitan ng impeachment trial. Mga kaibigan, reaksyon dito po sa kay Bong Revilla. Kayo po ay sang-ayon, napapalit ito bilang Vice Presidente? Mga kaibigan, tanungin niyo din naman ako. Ako, hindi po ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon dito kay Bong Revilla. Ano ang gagawin ito bilang Vice Presidente? Wala nang ginagawa ito eh. Bilang senador, may ginagawa. Pero hindi yung sapat. Para nangungupi lang eh. Artista ka nga, kilala ka. Pero hindi po sapat bilang artista. Mga kaibigan, para maging bagay ka na isang Vice Presidente. Tama na, sobra na. Ang mga artista ho na yan,
diyan sa Senado. Kung maaari lang po sa susunod na eleksyon, alisin na yung mga artista na yan, diyan po sa Senado. May pakinabang po tayo, but hindi po sapat. Mga kaibigan, ginagamit lang nila ang pagiging sikat, kaya nagiging ika nga po nakakaroon ng pisto sa gobyerno. But ang trabaho, hindi naman lahat ay hindi ho sapat. Mga kaibigan, kaya taas no, naninindigan po ako. Hindi po ako boto dito napapalit kay Sara Duterte. But anyway, disclaimer lang po. Yan po ay walang konfirmasyon, naging bahagi lang po na nabanggit na isa di umano sa mga pinagpipilian, mga kaibigan, bilang malaya tayo magsabi ng anumang public opinion. Hindi ako boto sa kanya. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, ninanayaan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. And siyempre yung aking second YouTube channel, nandiyan po sa comment section. Pwede nyo pong subscribe at itong aking main YouTube channel. Please subscribe sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.